September 26, 2025 nang maglandfall sa Pilipinas ang bagyong si Opong. At kabilang nga kami dito sa Occidental Mindoro ang binayo ng bagyong ito. Dapang-dapa na yung ibang mga palay, mga magsasaka, kawawa naman. At dahil nga sabi sa Pag-asa ay hindi masyadong malakas ang bagyong ito, kampante lang kami nang biglang awas na. Ay, mo na dyan. Dala ka sa. kabewang na baha ang lumunod sa ilan naming mga ari-arian, palayan at iba pa naming kabuhayan. Hindi kami yung lugar na madalas binabaha ng ganito kalalim. Ayon sa mga nakatatanda na matagal nang naninirahan dito, 1988 pa daw nung huli nilang maranasan ito nang humagupit ang bagyong si Undang. Kaya naman, hindi kami agad nakapaghanda at dahil doon, may mga gamit kaming hindi naisalba. Yo, what's up mga kamagsasaka? At matapos ng manalasan si Bagyong Opong, ay ito ang kanyang iniwang pinsala. Alright. At nang sa wakas ay kumalma na si Opong, kita na natin ang mga naiwan niyang pinsala. Banlik sa loob ng bahay na hindi pa malinisan dahil walang kuryente na siyang nagpapatakbo sa aming electric motor. At ang isa sa hindi ko na isalba ay si Luma. At dahil nga sa walang battery si Luma, mga kamagsasaka, ay inabot na rin ng baha. Medyo malaki-laking gastusin, mga kamagsasaka. O baka nga hindi na ito may paayos. Yun, no? Imbis na battery lang ang sira, wala na. Yo, what's up mga kamagsasaka? At yun nga, wala muna tayong magandang good morning ngayon sapagkat katatapos lang nating mabaha. Ito ang Pinamanaan River na siyang umapaw nung kasagsagan ni Opong, na siyang nagpabaha sa kabahayang yun, na sumira din ng iba pa naming kabuhayan na pang-agrikultura. Yung lagi kong binablog na sibuyas na palusot ni Sir Bob, mga kamagsasaka, ay eto na siya ngayon. Wala na, sira na, tabon na ng banlik. So sabi nung may-ari, i-recover pa daw ito. Didiligan ng regador tubig para mahugasan yung banlik, then sana hopefully makarecover, mga kamagsasaka. Alright, wala na,
lubog na sa baha. Sinubok man tayo ng panahon, nakita ko pa din ang isa sa ugali natin mga Pilipino. Sa gitna man ng unos, ngingiti pa din. Tanda na walang bagyo ang makakalipad ng ating mga pag-asa. Walang baha ang lulunod sa ating mga pangarap. At sa mga ngiting yon, alam ko na tangan-tangan natin ang isang matibay na pag-asa na darating ang panahon na makakaahon din tayo sa tinatawag nilang laylayan.